At bago tayo magpatuloy sa ating talakayan, hingi muna tayo ng ilang update mula sa BIR ComJune. So mula po sa Revenue Regulation number 18/2025, bakit po tinanggal ang exemption ng mga pick-up sa excise tax at sino ang pangunahing apektado nito? Yes, inalis nga ang pick-ups mula sa listahan ng mga tax-exempt automobiles. Yan ay alinsunod dun sa amendments na ipinakilala or inintroduce ng Republic Act number 12214 o yung Capital Markets Efficiency Promotion Act o yung CMEPA na inimplement natin sa pamamagitan naman ng paglabas ng Revenue Regulation number 18/2025. Ang layunin nito ay ang tax code yung layunin nito sa bagong batas ay ang pangunahing apektado ay yung mga lokal na manufacturer, assembler, importer at of course yung mga end buyers ng mga pick-up vehicles dahil simula nang maging epektibo ito ang mga naturang sasakyan, yung mga pick-up ay sasailalim na sa ad valorem excise tax. Magkano naman June yung magiging dagdag sa presyo ng pick-up trucks base sa bagong rate ng excise tax? Yung mga pagdagdag sa presyo ng pick-up ay of course depende na rin yan sa management prerogative ng bawat manufacturer o importer. Although ang karagdagang excise tax na kukumpitin batay dito sa section 149 ng tax code gamit ang ad valorem rates na 4%, 10%, 20% at 50%. Depende yan sa selling price ng sasakyan. Ang pagbabasihan ng computation ay ang manufacturers o importer selling price net of excise tax at VAT. Base sa IRR, effective July 1 po ito, paano po tinitiyak ng BIR na lahat ng manufacturer, assembler at importer ay makakapagsumite ng tamang inventory? Yes, ang BIR ay may mga practical na hakbang upang sundin ng bawat manufacturer, assembler, importer ang pag-submit ng tamang inventaryo katulad na lamang ng pagpapabatid sa mga stakeholders o required documentary submissions at coordination sa Bureau of Customs at sa Bangko Sentral ng Pilipinas para naman sa mga cross-checks. Kasunod nito yung monitoring at regular audit o yung verification na ito yung nakasaad sa Section 6 ng Revenue Regulations number 18/2025. Ang karagdagang responsibilidad ng mga manufacturers, assemblers at importers pati na rin yung mga concerned dealers. Ito yung naglalaman ng mga provision tungkol sa coverage at mga dokumentaryong kinakailangan. So ang tanong, kung hindi ka makasunod dito sa RR 18/2025, meron bang parusa at gaano kabigat yung parusa? Well, meron ayon dyan sa umiiral na batas, anumang hindi nabayarang buwis o yung deficiency taxes ay kokolektahin kasama ng kaukulang interest at compromise penalties. Higit pa dito, of course, yung concerned taxpayer ay maaaring managot sa civil or criminal charges alinsunod yan sa statutory offenses and penalties sa ilalim ng tax code. So yan, nabanggit nyo yung taxpayers June. So bilang taxpayers, ano naman yung pakinabang sa atin nitong pagpataw nitong tax sa mga pickup? Ang benepisyo ng yung gobyerno at ng publiko yung pagkakaroon ng of course yung dagdag kita dahil magkakaroon ng dagdag koleksyon para sa mga pondo na magagamit sa pagpapalakas ng serbisyo ng panlipunan at of course yung pagpapatupad ng mga proyektong pang-infrastruktura. Pangalawa, mas patas na sistema ng pagbubuwis sa lahat ng uri ng sasakyan alinsunod yan sa prinsipyo ng tax neutrality. At yung pangatlo, mas maayos na pag-angkop ng presyo sa merkado, mas malinaw ang cost sa consumers at sa sektor ng automotive. Meron ding adjustment sa documentary stamp tax rate sa ilalim ng Revenue Regulation 19/2025 naman. So paano pinapatupad ito? Yes, ang pagpapatupad ng BIR sa mga bagong documentary stamp tax o yung DST rate adjustment sa ilalim ng RR 19/2025 ay ito'y ginagawa sa pamamagitan ng malinaw na pagtukoy sa mga bagong rate para sa iba't ibang uri ng dokumento. Gaya ng una, yung original issuance of shares of stock. DST nakatumbas na 75% ng 1% ng par value ng shares ng actual na halaga para sa shares na walang par value. Pangalawa, para naman dun sa mga bonds, debentures at certificates of indebtedness issued abroad. DST nakatumbas ng 75% ng 1% ng transaction value. Yung debt instruments naman, DST nakatumbas ng 75% ng 1% ng issue price.
para sa debt instruments na may term na mas mababa sa isang taon, ang DST ay magiging proportional batay sa ratio ng term sa 365 days. Yung mga bagong rates na to at rules ay ipinapatupad para sa mga transaksyong isinagawa mula July 1 lamang, July 1, 2025 onwards. Ano naman po, June, yung mga dokumento o papeles na tinanggal sa listahan na saklaw ng documentary stamp tax at meron bang mga nadagdag naman sa listahan? Walang dokumento o papeles ang inalis mula sa saklaw ng Section 199 ng Tax Code. Instead, ang pinalawak ang listahan upang isama ang redemption o iba pang disposition of shares of stocks na listed and traded through a local o foreign stock exchange at idagdag ang mga sumusunod na bagong item. Una dyan yung tungkol sa original issuance, redemption o iba pang disposition ng shares sa isang mutual fund company. At yung pangalawa, issuance ng certification o iba pang ebidensya ng participation sa isang mutual fund o unit investment trust fund. So, malamang sa malamang merong may hindi aware na may bagong rate. So, paano tinitiyak ng BIR na yung mga transaksyon na apektado nitong bagong documentary stamp rate masusunod? Yes, ang hindi pag-file ng itong documentary stamp tax declaration na form o yung return at hindi pagbabayad ng kaukulang DST ay mananatili may katapat na parusa sa ilalim ng Section 248 at Section 249 ng Tax Code. Pati na rin yung naangkop na compromise penalty ayon sa RMO number 7-2015 o yung Revised Consolidated Schedule of Compromise Penalties for violation of the National Internal Revenue Code. Dagdag pa dito yung mga transaction ay na may kinalaman sa pananalapi at pakikilahok sa mga merkado ng kapital ay maaring isailalim sa audit o investigation. Nilinaw din na ang CIMEPA ay nagtakda lamang ng bagong rates at exemption para sa particular na mga section at documents, ngunit hindi ito binago ang umiiral na patakaran at pamamaraan ng pagpapatupad at pagsasagawa ng buwis sa ilalim ng tax code at kaugnay ng mga revenue issuances. Napaka-busy ng BIR ngayon, June, no? So, natalakay na natin yung RR 18, may 19, may 20 pa pala. So ano naman itong RR 20-2025 at ano yung bagong rate adjustment ng stock transaction tax at kailan ito naging epektibo? Yes, marami nga mga bagong yung pinapatupad natin. Ito naman na yung sa CIMEPA, ang stock transaction tax dito sa RR 20 o yung STT sa Pilipinas ay 0.6%. Yan ang pinakamataas sa ASEAN region. Ngayon, dahil sa CIMEPA, yung stock transaction tax ay 1/10 of 1% o 0.1% na lamang upang mas maging cost competitive ang pag-invest sa Philippine Stock Exchange. Malinaw sa Revenue Regulations number 20-2025 na simula July 1, 2025, ang shares at other securities ng domestic corporations na ibinenta o na-dispose sa local o foreign stock exchange ay papatawan ng stock transaction tax na 0.1% na lamang imbis na yung 6% na sinabi natin kanina. Effective yan July 1, 2025. Gayun din ang shares at other securities ng foreign corporations na ibinenta o dinispose sa local stock exchange ay subject din sa 0.1% na stock transaction tax. Paano naman, June, yung mga transaksyon na ginawa sa foreign stock exchanges? So paano matitiyak ng BIR na tama ang makokolekta na buwis nito? Well, matitingnan din naman natin yan. Nandyan din yan sa Section 6 ng Revenue Regulations na kapag ang shares of stock ng mga domestic corporation ay listed at traded sa foreign stock exchange, tungkulin ng bawat stockholder ng kanyang authorized representative o ng stockbroker na mag-collect at mag-remit sa BIR ng stock transaction tax sa loob ng 10 banking days mula sa koleksyon ng nasabing tax. Kasabay ng tungkuling ito ang pagsumiti ng wasto at yung complete return sa Secretary ng Stock Exchange tuwing araw ng Lunes ng lahat ng transaksyon ng nakalipas na linggo at ng stock transaction tax na nakolekta at nairemit sa BIR. Yan. Same question. Ano yung parusa sa mga hindi magbabayad ng tamang stock transaction tax?
Well, nilinaw din natin yan sa section 7 naman na nasabing revenue regulation na ang pagbayad ng stock transaction tax sa BIR ay mandatory upang marehistro ang sale, exchange o transfer ng anumang transaction sa libro ng corporation. Tungkulin ng stock transfer agent o secretary or yung corporate secretary na ipaalam sa BIR ang anumang non-payment ng stock transaction tax. Bibigyan din ng nararapat na penalty at haharap sa aksyong sibil at also criminal ang alinsunod sa tax code ang sino mang stock transfer agent, secretary, yung corporate secretary o stock broker na magre-rehistro ng transfer of ownership o title ng anumang shares of stock nang walang kaukulang bayad ng buwis. But wait, there's more. So meron ding RR21 na amendments naman sa tax code. So ano-ano po yung mga amendments na ito? Yes, ito namang in-issue natin na Revenue Regulations number 21-2025 ay in-issue upang ipatupad naman yung amendments ng SIMEPA patungkol sa taxation ng passive income tulad ng interest income at capital gains mula sa sale, exchange o disposition ng investments. Epektibo rin noong July 1, 2025, lahat ng interest income ng Filipino citizens, resident foreigners at non-resident foreigners engaged in trade or business, domestic at resident foreign corporations mula sa Philippine peso at foreign currency bank deposit o deposit substitute, trust funds at iba pang katulad na arrangements, anuman ang kanilang nature o tenure ay subject na ngayon sa 20% final withholding tax. Ang interest income ng non-resident foreign corporation, foreigners not engaged in trade or business at non-resident foreign corporations naman ay mananatiling subject sa 25% final withholding tax o yung tax treaty rate kung meron man. Muli po nililinaw at itinatama po natin ng ang mga kumakalat na posts at articles sa social media na nagsasabing ang buong halaga ng deposito sa bangko ay subject daw sa 20% withholding tax. Ito po ay fake news. Bilang paglilinaw, ang 20% na buwis ay para lamang sa interest income at hindi sa buong halaga ng deposito. Ang buwis sa interest income ay hindi rin bagong buwis. Bago pa man na sa nasabing batas ng SIMEPA ay dati nang may 5 to 20% final withholding tax sa interest income ang mga deposito sa bangko na may maturity na hindi aabot sa 5 taon at sa foreign currency deposit unit. So ang layunin naman itong SIMEPA ay gawing simple at pantay ang buwis sa lahat ng mga depositors sa pamamagitan ng pagtanggal ng preferential rate o exemption sa mga long-term deposits simula July 1, 2025. Ginawa ng 20% ang buwis sa interest income ng lahat ng uri ng deposits, anuman ang kanilang deposit maturities o lock-in periods. Ang income ng non-residents, individual man o corporation mula sa mga transactions sa depository banks sa ilalim ng expanded system ay mananatili ring exempt sa income tax. Gayon din yung interest income mula sa project-specific bonds na inisyu ng gobyerno o ng anumang instrumentalities nito upang pondohan ang capital expenditures o programa na kabilang sa Philippine Development Plan o anumang katumbas nito at iba pang high-level priority programs ng national government na mananatiling exempt sa income tax. Maliban dyan sa mga non-resident foreign corporations, ang capital gains mula naman sa sale, exchange, or other disposition of shares of stocks and domestic or foreign corporation not traded in local or foreign stock exchange ay subject naman sa 15% capital gains tax. Para sa mga non-resident foreign corporations, ang capital gains lamang mula sa sale, exchange, o other dispositions ng shares of stock ng domestic corporation not traded in local or foreign stock exchange ang subject sa 15% capital gains tax. Ang tanong dito obviously is ano yung magiging epekto ng amendments sa competitiveness ng capital markets ng ating bansa compared to yung capital markets ng ibang bansa sa Asia. Ang Capital Markets Efficiency Promotion Act, base pa lang sa titulo, ay naglalayong gawing mas competitive ang capital market ng Pilipinas at mahilera ito sa antas ng mga karating bansa sa Asia. Sa pamamagitan ng mas pinahusay na mekanismo ng pagbubuwis, nagiging mas kaakit-akit ang Pilipinas sa mga mamumuhunan na inaasahang magreresulta sa mas mataas na
participation at masiglang kalakalan sa merkado. Again, yung pinababang rates, mas may engganyo rin yung ating mga kababayan na mag-invest sa stock market. At of course, yung mga iba't ibang foreigners dahil mas mababa nga, gaya na nasabi natin kanina, isa sa pinakamataas bago ng SIMEPA ang tax rate natin. Ito sa ibang usapin naman, Com June, ginawaran po kayo ng Visionary Leader Award ng Philippine Institute of Certified Public Accountants. So, anong masasabi nyo sa parangal na ito, obviously in relation to your work sa BIR? Well, ako yung lubos na nagpapasalamat sa Philippine Institute of Certified Public Accountants Cebu sa pagkilala bilang visionary leader. Ang parangal na ito, of course, ay hindi lamang para sa akin, kundi para sa buong ahensya. Nakatuwang ko sa pagpapatupad ng mga reformang nakatuon sa good governance, digitalization, transparency, at mas mahusay na serbisyo para sa mga taxpayers. Ito ay patunay na ang ating mga programa ay nakikita at pinahalagahan ng private sector. Tinitiyak ko po na patuloy ang BIR sa pagiging kaagapay ng mga professionals at ng buong sambayanan sa nation building. At patuloy tayong magsisilbi ng tapat at mahusay para sa ikaw-unlad ng bayan. Ayan, congratulations, Com June. Maraming salamat. At maraming salamat sa mga updates mula sa Bureau of Internal Revenue.